Ating introduce ang ating aral teachers at ideklara ang pag-uumpisa ng aral program. Maraming salamat, Ma'am Mona. Magandang umaga sa ating lahat. Okay. Ngayon po ay opisyal na paglulunsad ng aral program. Sino nakakaalam ang ibig sabihin ng aral? Sino nakakaalam? Okay, ang aral po ay academic, recovery, and accessible learning. Ano po? So ito po ay sa ilalim ng Republic Act 12028. So, bago po inilunsad po ito, may mga seminar, palihan o training na kinakailangang gampanan ng mga guro para maging matagumpay ang programang ito. So alam namin na bawat isa ay nagtatanong kung ano yung aral, no? Ito po ay hindi po para sa lahat. Ito po ay mayroon pong eksklusibong proseso po. Ano po, no? So, hindi na po natin masyadong palalawakin dahil ito po, sabi ko nga, eksklusibo para sa mga iilang mag-aaral at piling mag-aaral lamang. Okay? At para po sa maikling na ating aral program po ngayong umaga, tinatawagan po natin ang ating mahal na principal, Sir Jess. So ngayon ay ang formal na pagbubukas ng programa na aral program or academic recovery and accessible learning program. So tulad na nabanggit ng sir, ito ay para sa lahat. So ito ay para sa nangangailangan pa ng tulong para lahat ay makaagapay o makasabay sa ating edukasyon. Nakikinig pa ba? Siguro yung mga hindi nakikinig sila yung nasa aral. No, so yung mga nasa aral program, sila yung tuturuan ng ating mga aral tutors para sa PTM walang maiiwan. So sabay-sabay tayong magtatapos, sabay-sabay tayong matututo. So medyo may sakripisyo lang ng konti para doon sa mga naka-enroll ng aral program. So ito ay maaari pa nating madagdagan kung sa tingin natin ay kailangan pa nating matuto at makasabay sa ating mga ka-eskwela. So para yung ating gaps, learning gaps, ay ating masolusyonan. So ito ay para sa inyo ang programang ito. At sana ay makiisa at umattend kung kayo ay kasama sa ating program. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating PTMSM-NHS Band. Aral tutors. Ayan, naka-ready na po sila. Kung nakikita ninyo, yung mga nakaputi doon. So, unahin po natin mula sa Science Department. Palakpakan po natin Ma'am Nerissa S. Camua. Mula naman po sa Mathematics Department, palakpakan po natin si Ma'am Maria Basilio Barongal, Project Tata, and Ma'am Miriam Mosquera. Ay, sorry po. May pahabol po pala. Ma'am Miriam Mosquera, Galicia. Ayun.
naputol, sorry. At kailangan po wala po sa English Department, Ma'am Pinky Del Valle, ang master teacher po ng English. Susundan po ni Ma'am Margie Malibiran. Susundan po ni Ma'am Josie Pablo. Sorry po, nakalito. Susundan po ni Sir George Lidoy. Kasama po ang kanilang head teacher, Ma'am Estrella Ed Picio. At mula naman po sa Filipino, pinangungunahan po ni Ma'am Leonica S. Garcia. Ma'am Hazel Ann Medina. Ma'am Emma Bilena. Ma'am Jenny Vega. Si Ma'am Sheila Pranada. Sir Alejo Abejo. Ma'am Nora Estibona. Ma'am Maria Paz Manila. At ang ating pang volunteer si Ma'am Rica. At ang inyong panglingkod kasama po sa Aral Tutors. So kami po ang magiging gabay ng mga estudyante po na nangangailangan ng sabi na mas sungit na paggabay sa ating aral program na ito. So, ito po kaming lahat. 16 po kami at meron po tayo isang volunteer. Sa 17 po kaming lahat. So, magandang umaga po. At masaya lang saglit po ay mapapakinggan po natin ang aral theme song. Para sa inyo, ang munting guhit ng pangunawa. Si Aida ay kilala sa kanilang eskwelahan bilang reyna ng paligsahan sa pagsusulat. Bata pa lang siya, lagi na siyang nagwawagi sa mga timpala. At ito ang nagbigay sa kanya ng matibay na kumpiyansa sa minsan sobra na. Ngunit isang araw, dumating si Ben, isang batang laging nakapulang salamin at may dalang braille book na magiging kapaligiran niya sa klase. Alam niyo ba ang sumunod na pangyayari? Sabi niya, bakit pa siya pinapasok dito? Hindi niya naman kayang makipagkompetensya sa amin. Bulong ni Ada sa kaibigan nang marinig na kasama si Ben sa darating na patimpalak sa pagsulat ng tula. Narinig ito ni Ma'am Zelda, ang guro. Pagkatapos ng klase, alam niyo ba ang nangyari? Hulaan niyo nga. Pagkatapos ng klase, hinila niya si Aida. Alam mo bang si Ben ay bulag mula sa pagkabata? Pero sa halip na sumuko, pinag-aralan niya ang braille at naging mahusay na manunulat. Sa kabila ng limitasyon, mas marunong siyang humugot ng salita mula sa puso kaysa sa marami sa atin. Nahiya si Ada, ngunit sa halip na magpakumbaba, lalo siyang nairita. Ano naman kung bulag siya? Hindi naman yon karapat-dapat sa espesyal na pagtrato. Ang sabi niya. Dumating ang araw ng patimpalak. Habang naghahanda ang lahat, napansin ni Ada na nakatayo lang si Ben sa gilid. Tila nag-aalangan. May hawak siyang braille writer, ngunit walang pumapansin sa kanya. Biglang naalala ni Ada ang payo ng kanyang lola. Hulaan niyo nga kung anong naging payo ng lola. Ang tunay na respeto ay hindi pagtingin sa taas o baba ng tao, kundi pagkilala sa kanilang pagkatao. Lumapit si Ada kay Ben. Ben, tulungan mo ako.
paano ba gumawa ng tula na nakakakilabot? Nagulat si Ben. Bakit ako? Kasi magaling ka, narinig ko, ang sabi ni Ada. Sa loob ng isang oras, nagtulungan sila. Si Ben ang nagbigay ng mga salitang puno ng damdamin, habang si Ada naman ang nag-ayos ng tugma. Nang basahin ni Ada ang tulang pinagsamahan nila, napatigil ang buong tungkol sa dilim. Hindi takot dito, kundi pag-ibig sa kabila nito. Nanalo silang dalawa. Ngunit higit sa medalya, ang natamo ni Ada ay aral na hindi malilimutan. Ito po ang paliwanag ng aral. Respeto sa kakayahan ng iba. Ang pagkakaiba ng kalagayan o pisikal na katangian ay hindi hadlang sa pagkilala sa galing sa kapwa. Pangalawa, pag-unawa sa halaga ng pagkikipagkapwa. Sa halip na husgahan, ang pagtulong at pakikinig ang magbubuklod sa mga tao. Pangatlo, pagkilala sa dignidad. Lahat ng tao, anuman ang katayuan, ay karapat-dapat at respeto at pagpapahalaga. Ang paggalang ay hindi lamang sa salita. Nagsisimula ito kapag hinayaan nating humugot ng liwanag ang puso natin mula sa buhay ng iba. Maraming salamat po.